بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. Bago lahat tayo muli ay pumuri, dumakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran, at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo magpakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya. At sino man ang pabayaang magkaligaw-ligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin na masigit pa kay Allah. At tayo din ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at alipin. Ilang habag sa atin, kaya nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya, ganun din sa kanyang pamilya at sa kanyang kapanalig ng sama-sama hanggang sa huling araw. Tunay na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tunay na pinakamainam na salita, wala nang mas totoo pang salita na masihigit sa salita ni Allah, ang Quran, at ang pinakamainam na gabay, ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay po ng lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Next slide po, Ustad. Next slide po, please. Yan. Noong nakaraang linggo, ay tumalakay tayo at binasa ng ating butihing ustad, no? Ang mga dalail o mga katibayan na inilahad sa atin patungkol sa paksain na ating tinalakay nung nakaraang linggo, at ito ay merong kinalaman, sabi natin, sa introduction o paniwalang pagpapakilala sa aklat, at may akda ng aklat. At sinabi niya, rahimahullah, na bilang panimula ay binanggit niya sa atin na ang lahat anya ng mensahe na dinala ng propeta mula kay Propeta Nuh hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang patungkol sa tauhid. At sinabi natin, tulad nga ng pinapaksa sa inyo ni Sheikh Nadir, hafidhahullah, ay ang tauhid ay hinati ng mga scholar sa tatlong bahagi. Sinabi natin yung tauhid al-rububiyya, tauhid al-uluhiyya, at tauhid al-asma'u wa sifat. Next slide po, Ustad. Yan. At sinabi natin na ang mga bagay na binanggit sa atin ng mga pukaha patungkol sa tauhid ay kung paano ito naituro sa inyo, kaya wag itong magbigay ng pagkalito sa paksahing ito. At sinabi rin natin na hindi basta-basta darating sa atin ang kaalaman, tulad ng inaakala ng marami sa atin na ang kaalaman ay madali anya ayon sa kanila. Tandaan nyo na ito ay hindi mistulang parang o-order lang kayo sa Shopee o kaya sa Amazon o kaya sa Lazada na ilang click lang ng kamay, kinabukasan ay kakatok na ito sa inyong pintuan. Nasabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakibasa po, Ustad, ng fadlat. Ustad, di nyo pala napadala yung babasahin ko. Okay po. Nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ilmu bitta'allum, no? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katunayan anya na ang kaalaman ay sa paraan ng pag-aaral. Next slide po, Ustad. Malish. Okay? So sabi pa sa rawahan ni Ibn Majah min hadithu Anas bin Malik, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Na anya ayon kay Ibn Majah, mula sa hadith ni Anas bin Malik na nagsabi radhiyallahu anhu na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na ang pagkuha daw ng kaalaman ay obligado sa lahat ng Muslim. At ito ay bilang sahih ni Imam Al-Albani mula sa kanyang sunna o aklat ng sunna Ibn Majah. Next slide po, Ustad. Pasensya na. Yan. Ganun sinabi pa ni Imam At-Tawri rahimahullah na binanggit din natin, وهو علم الذي لا يعذر الأب في الجحال به. Na ayon kay Imam At-Tawri,
na walang ligtas, walang lusot ang sino mang alipin ni Allah at wala tayong pwedeng ikatwiran sa araw ng paghuhukom na tayo ay naging mangmang dito. Ibig sabihin, ang kaalaman dito, no, yung tinutukoy, na hindi nyo pwedeng sabihin, ikatwiran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, sa araw ng pagharap-harap natin sa Kanya, na kasi hindi ko alam na ako ay walang kaalaman dito. Ano ang kaalaman? Ang kaalaman na tinutukoy dito ayon kay Imam At-Tawri rahimahullah, yung pagkakatuto sa reliyong Islam. Lalo na yung pagkilala sa kanyang Panginoon, pagkilala sa kanyang relihiyon, pagkilala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang isa sa mga bagay na patunay dito ay nga kay Sheikh Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sa aklat ng Usul at Talata na sabi natin ito yung tatlong pamantayan na tatlong pangunahing tanong na itatanong sa atin pagdating natin sa libingan, na tayo ay tatanungin ni Munkar at Nakir, dalawang anghel, patungkol dito. Kaya hindi tayo malaya at wala tayong ikakatwiran at wala tayong lusot kung tayo ay maging mangmang dito. Dahil tayo ay tunay na tatanungin at pananagutin ni Allah patungkol dito. Next slide po, Ustad. Okay. Sabi pa natin, wakala Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa ghafara lah, al-ula al-ilm. Al-ilm huwa am ma'rifatullah wa am ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinal Islam bil adillah. Sabi nga ni Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, kahabagan nawa siya ni Allah, ang kataasasan at nawa siya ay patawarin, ang unang-una daw kaalaman na dapat nating unahin na matutunan. Nasabi nga natin na ayon sa mga scholars ng Islam, kung meron tayong dapat na tayo maging bihasa, na tayo maging bachelors of degree, na tayo ay magmasteral, walang iba kundi sa kaalamang ito. Ito ay ang kaalaman, sabi natin, sa pagkilala kung sino si Allah at ang pagkilala sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkilala sa reliyong Islam na naaayon sa katibayan. At ito ay naaayon sa pangunawa ng mga salapatus salih, matutuwid at mga reliyosong tao. Next slide po. Sabi pa ng mga mufassirun na nagpapaliwanag sa paksayang ito, napakahalaga ng kaalamang ating nabanggit na kung saan sabi natin maging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kumuha o kunin ang kaalamang ito. At siya din ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magdua, humiling, manalangin sa kanyang Panginoon patungkol sa kaalamang ito. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, qala Allah ta'ala, wa qul rabbi zidni ilman. Inutusan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin sa kanyang Panginoon, o aking Panginoon, o aking Rabb, paramihin mo ang aking kaalaman. No? Sabi nga ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, habitahullah, patungkol sa bagay na ito, sabi natin, tatlong bagay ang binanggit ni Allah na ating paramihin. No? Kasi hindi niya inutusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na idua kay Allah na paramihin ang kanyang kayamanan. Hindi po. No? Tanging kaalaman. At hindi niya rin inutusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin sa kanyang panalangin na paramihin o Rabbi zidni zawjan. O manalangin siya kay Allah na paramihin yung kanyang asawa. Hindi po. Ang pinag-utos sa kanya, paramihin ang kaalaman. At sabi pa ni Imam An-Nawawi rahimahullah na meron pang tatlong bagay na kung saan binanggit si Allah na anya hilingin natin sa ating dua na ating paramihin. Una, ang kaalaman na binanggit na natin. Pangalawa, ang dhikr o yung pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikran katira. Paramihin natin. No? Kasi ito yung bagay na nagkakalma sa ating nufus o kaluluwa at nagpapakalma ng ating puso. No? At tama'innal qulub illa bidikrillah. Illa bidikrillah at tama'innal qulub. At sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, katunayan na tangi sa pag-alala kay Allah. At isa dito ang pagbabasa ng Quran. Ay nakakaramdam ng kapanatagan ang puso. Tunay na ang puso ay nakakaramdam ng kapanatagan sa pag-alala kay Allah. At ang pangatlo, na tayo inutusan na paramihin ang pag-alala, ay ang pag-alala sa ating kamatayan. No? Kasi ito daw ang bagay na papatay sa ating pagkahumaling, pagkalasing, sabi natin ang ating pagnanasa
sa makamundong bagay. Next slide po, Ustad. Yan. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagtatangi sa sino mang tumataha sa pagkuha ng kaalaman. Na kung saan sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagtataas sa mga talibul ilm, naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito at ibilang ang ating pagtitipon sa mga bagay na magtataas sa atin insyaallah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." At sinabi nila ang katasasan, pareho ba silang may kaalaman sa kanilang mga walang kaalaman? Sabi nga natin sa bersikulong ito, tinangi ni Allah subhanahu wa ta'ala silang merong kaalaman, silang nag-aaral, silang mga natututo, at sila ay inaangat o inaaangat ni Allah at sila ay mas higit sa paningin ni Allah kumpara sa mga walang kaalaman. Kaya hindi ang dami ng salapi, hindi ang mga natapos at nakabitin na diploma sa ating dingding, hindi ang posisyon sa trabaho o posisyon sa lipunan ang sukatan ng pagtaas natin dito sa mundong ibabaw. Tunay po na si Allah mismo ang nagtataas sa tao na mas higit lalo na sa pagkakaroon ng kaalaman sa kanyang reliyon. No? Naway bilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Warafa'na laka dhikrak." No? Tinataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sino ang umaalala sa kanya. Next slide po, Ustad. Now, sabi pa natin na sinabi ni Shaykh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sa kanyang aklat, na siya namang ating pamagat ng paksain, no? Fahada iqtiqad ahlul firqatun najiyah mansuratu illa qiyam as-sa'ah al-ahl sunnah wal jama'ah. Na sinabi ni Shaykh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, siya po ang may akda ng aklat, at ang aklat na Aqidatul Wasitiyah ang isa sa mga pinagkukunan at pinaghuhugutan natin ng katibayan sa ating paksain. Sinabi ng may akda, rahimahullah, kawa na siya ni Allah, ito ang pinaniniwalaan ng samahang matagumpay, ang Ahl Sunnah wal Jama'ah, hanggang sa dumating ang pagtaguyod o pagkagunaw ng mundo. Next slide po, Ustad. Yan. Sabi pa natin, ano ba ang pinaniniwalaang ito na ayon sa kanya, Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, kanyang aklat na Aqidatul Wasitiyah, huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ata ba'da al-maut wal imanu bil qadar khairi wa syarri. Sabi natin ayon sa kanya na ang pinaniniwalaang tiyak ng grupo, ng samahan na tumatalima sa katuruan ng Quran at nagtataguyod ng sunnah na tinatawag natin Ahl Sunnah wa Jama'ah, ito ay ang paniniwala kay Allah, ang paniniwala sa anghel, ang paniniwala sa mga aklat, at ang paniniwala sa mga sugo, at ang paniniwala sa pagbangon na mag-uli ang huling araw, at ang paniniwala sa qadar, mabuti man o masama. Next slide po, Ustad. Sinabi pa ng mga scholar ng Islam na ang mga ating nabanggit na pamantayan ng ating pinaniniwalaang tiyak na anim, sabi natin ito ay nakabatay din sa Quran, no? At sinabi natin na winika ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos itong ipaliwanag ni Propeta Muhammad SAW sa kanyang hadith na nabanggit na tinawag natin Hadithul Jibril na iniulat ni Imam An-Nawawi sa kanyang aklat na Riyadus Salihin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Tumatagpuan natin sa huling aya o bersikulo ng suratul Baqarah. Mula pa sa sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Next slide po, Ustad. Nabinanggit din ng Propeta Muhammad SAW sa isang hadith, no, na kanyang winika, kara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithul Jibril al-mashhud, na binanggit natin, al-iman, nang tumungo si Jibril sa kanya, at siya ay tinanong, at sabi doon, habang ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nakaupo sa Madina, habang ito ay payak pa ang masjid noon, at sabi doon na tumungo ang lalaki, o itsura ng lalaki sa kanya, at ito ay naupo sa kanya at tinuod
dinikit yung kanyang tuhod sa duhod ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ra'ahu safar, na walang makita na bakas na siya ay naglakbay, no? At tinanong nito si Muhammad, at nagulat ang mga sahaba kasi sabi niya, "Ya Muhammad." Nagulat ang mga kapanalig kasi bakit? Ang mga sahaba radhiyallahu anhum ay hindi tinatawag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pangalan. Siya ay ina-address bilang Ya Nabiyullah, Ya Rasulullah. Pero itong lalaki na ito, nasabi na walang bakas na siya ay naglakbay at napakaputi ng damit, no? At sabi ang buhok niya ay napakaitim. Tinanong niya, "Ya Muhammad," tinanong niya, no? Tinawag niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. At sabi niya, "Akbarni adal iman." No, balitaan mo ako kung ano ang paniniwala, kung ano ang iman. At sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli wal yawmal akhir wa tu'minu bil qadar khairi wa syarri." At sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam bilang sagot niya sa tanong ng lalaking ito, sabi niya, ang iman ay ang maniwala ka kay Allah, maniwala ka sa anghel, maniwala ka sa aklat, maniwala ka sa mga sugo, maniwala ka sa huling araw, at maniwala ka sa qadar, mabuti man ito o masama. Kaya sabi natin sa mga ebidensya na banggit, walang pagdududa at wala pong pagtanggi na ito ang ating akida, na ito ang ating doktrina, na ito ang pinaniniwalaan nating tiyak na mga Muslim. Next slide po, Sir. Sabi natin na saan ba natin kukunin, saan ba natin huhugutin ang katibayan, no? Ang mga, sabi natin, dalail patungkol sa akida natin, no? Saan ba natin makukuha ito? Sabi ng mga pukaha, umaalam sa Islam, at ang kaalamang ito ay makakamtan lamang natin, sabi nila, sa pag-aaral natin ng Quran at Sunnah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang katibayan patungkol dito, sabi ni Allah, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." No, sabi ni Allah, katastasa, ito ang aklat na walang pagdududa, gabay ng sino man nag-aangkin na may takot kay Allah. No? Sabi nga ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ni Allah, na ang binanggit anya ni Allah na dalikal kitab, ang aklat, ito'y walang iba, al-kitab, hadihil kitab, kala Ibn Abbas, fahuwa al-Quran. Na ito yung Quran, no? Na binanggit ni Allah sa aya na ito. Sabi natin, ang Quran ay tinawag ni Allah sa iba't ibang bahagi ng Quran, sa iba't ibang mga bahagi nito ng iba't ibang katawagan. At tayo nga kay Ibn Qayyim, rahimahullah, na mayroong naiulat na 55 katawagan si Allah sa Quran. Isa dito yung kitab, Quran, Tanzila, no? At iba pa. Next slide po. Ang pangalawa, sabi natin, no? Na sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, la rayba fi, no? Na kung saan ang kahulugan daw nito, wala tayong pagdududa. Saan? Sa Quran. No, sabi natin, meron bang isang Muslim, halimbawa sabihin natin sa bulwagang ito, sa pagtitipon natin ito, meron bang matinong Muslim na husto ang kanyang pag-iisip at tama ang kanyang kaalaman sa Islam na magsasabi na may pagdududa siya sa Quran? No, kasi kung may pagdududa, hindi akida ang dala ng taong ito, no? Kung hindi jahula, no? Sasabihin natin na walang tunay na Muslim ang magsasabi na ang Quran ay hindi salita ni Allah, no? Kasi sino man ang magsabi nito o mag-angkin nito ay lumalagay sa estado ng kufur. Kaya ang Quran ang pangunahing pinagkukunan natin ng turo at katibayan. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, "Qul sadaqallah." Sabihin si Allah ang nagsasabi ng totoo, no? Kaya sabi natin na, sabi pa sa ibang ayaw, "Waman asdaqa minallahi haditha." At ano pa ba ang mas totoo kumpara sa salita ni Allah? Kaya nga sabi natin, di ba, pag tayo nagre-recite ng Quran, o kaya naman sabihin na tayo nagsasala, pag nagkamali ang imam ay ating itinatama. Tinatama siya ng mga ahlul qura o yung mga taong bumabasa din ng Quran. Pag nagkamali, tinatama siya, no? Kasi bakit? Ito ang pinaka-precise na salita na hindi pwedeng i-alter o baguhin. Kasi sabi natin, letra, lalo na kung salita ang nawala, ay madali itong naitatama ng mga ahl Qura o yung mga nakamemorya din ng Quran. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul a'antum a'lamu amillah?" Kayo ba ay mas matalino o mas may alam kay Allah? Subhanallah. No?
Kaya ito yung pantangi na pinagkukunan ng batayan, ng katibayan natin sa aral ng Islam, walang iba kundi ang Quran. Ang pangalawa, next slide po start. Ang pangalawa ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung ating pangalawang source, no, ng katibayan patungkol sa ating relihiyon, lalo pagdating sa ating akida o yung tiyak nating pinaniniwalaan. Kasi sabi natin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tumanggap ng aklat ng Quran. Sa kanya ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga salita sa pamamagitan ni Jibril alaihi salam. Kaya sabi natin, qala Allah ta'ala, Muhammadar Rasulullah. No? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Muhammad ay sugo ni Allah. Si Allah mismo ang nagpatunay, no, na dito binalita ng kataas-taasan Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay ngang kanyang sugo. Walang pagdududa at walang pag-aalinlangan dito. Kaya dito tiniyak ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasabi, Muhammad Rasulullah. No? Si Allah na mismo ang nagwika na siya ay sugo ni Allah. Next slide po, start. Yan. At sinabi ng may akda ng aklat, wa qawluhu ma'arifatun nabiyyihi. No? Wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu huwa al-muballigh anillahi azza wa jalla. Wa huwa wasito o al-wasat bayna wa bayna Allah azza wa jalla. Sabi na may akda ng aklat, Shaykh Islam bin Taymiyyah rahimahullah, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pagkilala sa kanya, no, ay isang bagay na obligado o inobliga sa atin ng reliyon dahil tunay po na siya at nagpahayag ng mga bagay-bagay patungkol kay Allah. Kaya ito yung bagay na tatanungin sa atin sa libingan, masail fil kubur, no? Man rabbuka? Sabi niyon, sino ang iyong Panginoon? Sabi natin si Allah. Kung tatanungin tayo, paano natin nakilala si Allah? Sa kanyang propeta, no? Kaya inobliga sa atin ng Islam na kilalanin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi natin, siya din ang taong ito, ang sugong ito, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mamamagitan sa atin sa pagitan ni Allah. No? Subhanallah, yung tinatawag natin na syafa'atul kubra. Kaya ito ay obligado sa atin na makilala at matutunan kung sino at ano ang pagkatao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nabanggit natin sa mga unang pagtalakay na noong siya'y buhay pa, ang una siyang mangaral sa Makkah, ay nag-umpisa na ang bagay na paninira, no, at plataporma ng pagsira sa reliyong Islam. At ito'y nananatili kahit matagal na o libong taon nang namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tuloy pa rin ang propaganda. Kaya ito ay bagay na dapat obligado na matutunan natin kung sino at ano si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil ito ang paraan para maipagtanggol natin ang reliyong Islam at maipagtanggol natin ang pagkatao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sino mang nais sumira sa kanya. Next slide po, Ustad. Naam. Sinabi pa na may akda na akhlad, rahimahullah, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab illa akhir al-nisba an-nabawi al-sharif alladhi illa Ibrahim alayhi salatu wassalam wa ibnahu Ismail, no? O kamakal. Sabi ni may akda na akhlad na ang sugo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay anak ni Abdullah, na si Abdullah naman ay anak ni Abdul Muttalib, at si Abdul Muttalib naman ay anak ni Hashim, at si Hashim naman ay anak ni Abdul Manaf, hanggang sa huling saling lahi na babalik ang kanilang lahi sa propeta na si Propeta Ibrahim at ang kanyang anak na si Ismail. Next slide po, Ustad. Batay pa sa hadith na naiulat, no? Batay sa salaysay hadith, wa anhu qal, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alaykum bisunnati was sunnatul khulafa ar-rashidin wa mahdinin wa aduhu 'alayha bin nawajid. Kung saan dito binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo, inutusan niya tayo, no? Na kanyang mga tagasunod, na tayo tumalima sa kanyang sunna o bahagdan at bahagdan ng mga pinunong matutuwid at nagabayan at kumapit kayo ng mahigpit dito. At nasa inyo ang mga kwentong bagay-bagay, katunayan na ang lahat ng imbento ay kaligawan. No? Dito sa lesay po na ito, ating matututunan na tayo inutusan ng sugo ni Allah SAW na tayo ay
sumunod, tumalima, kumapit sa kanyang sunnah. Pagkatapos sa bahagdan ng mga khulafa ar-rashidun o pinunong nagabayan, Abu Bakr, Omar, Uthman at Ali. Kasi kung minsan, subhanallah, dahil maaring sa kakulangan, sa kaalaman, o hindi pag-aaral ng isang Muslim, minsan makakarinig kayo na sila'y nagtatalo-talo, bakit ko siya susundin? Eh hindi naman siya propeta. No? O kaya sabihin, bakit ko siya susundin? Eh si Omar lang siya. Tandaan po natin na ito ay utos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqirul qurun al-qarni. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na grupo ng mga taong nabuhay ay ang kanyang tagasunod, no? Sabi nga ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa ayah bilang pagtatangi sa kanila, radiyallahu anhu wa radu'an. Na si Allah Subhanahu wa ta'ala nalulugod sa kanila at sila ay nalulugod kay Allah. Sila ang pinakamaalam sa relihiyon pagkatapos yumaon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At tayo inutusan na tumalima sa bahagdan ng Rasul at kanilang bahagdan. No? Kaya ito yung tinatanong minsan ng ibang tao sa atin, no, bakit kailangan nating sundin ang mga salafatus salih, ang mga matutuwid na reliyosong tao pagkatapos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simple lang, sabihin natin dahil ito ay utos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumalima tayo sa kanyang sunna at sunna ng mga nagabayan at pagkatapos nila. Okay? Ito ay bagay na binabahagi natin sa inyo para inyong matutunan. Next slide po, Stat. Ngayon, tanong, sabi natin, ang masail o issue dito, sabi natin, lahat ba ng tao ay natututunan ng kaalamang ito? No? Sabi natin, lahat ba? Sabi natin, kasi may makikita tayong mga Muslim, may makikita tayong mga Muslim, sabi natin, oy, si kapatid, anak pa naman ng Arabo, bakit ganon? Okay, sabi natin, bakit kaya si kapatid, no? Galing pa naman sa pamilyang Moro, pero ganon, no? So, tingnan natin ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridullahi bihi khairan, yufakkahu fid din." Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naisan o naisin ni Allah ng kabutihan, ay pinapaunawa niya dito ang relihiyon na pagkasundan. Inulat ni Al-Bukhari. Na dito ayon nga kay Imam Al-Bukhari rahimahullah, at may komentaryo sa Imam Nawawi dito, no, na mauunawaan natin na sino man ang naisan ni Allah ng kabutihan, pinapaunawa niya sa taong ito ang relihiyon. Kaya ating malalaman, ating matututunan, ating madidiskubre na maraming tao yung nagsasabi na sila ay Muslim daw. Ngunit sila ay mangmang sa kanilang relihiyon. Hindi kilala ang kanilang Panginoon. At ang iba sa kanila, nagsasabi na sila ay Muslim pero mas malala pang kumilos at gumawi at pag-uugali sa mga hindi Muslim. Dahil ito ay tanda, ayon kay Imam Nawawi rahimahullah, na sila ay inilayo ni Allah mula sa pagkakatuto sa reliyong ito, wa iyad billah. Dahil tanda niya, ayon kay Imam Nawawi rahimahullah, na ikaw ay nakakuha ng kabutihan dito sa mundo kung ikaw ay natuto sa kanyang relihiyon. Subhanallah. Kaya bilang ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang ating pagsisikap na ito, no, at dalisay ng ating intensyon na tayo ay pahintulutan niya na matutunan natin ang kanyang reliyon na magdudulot sa atin na mas masamba natin siya na mas tama at ating maatin, ating makuha ang kanyang habag kapatawaran na magdudulot sa atin para tayo ay pasok sa kanyang walang hanggang paraiso. Next slide po, Stan. Kaya isa sa mga bagay na katanungan din, no? Na ngayon, subhanallah, sabi natin, nagiging hotspot din to ng mga kamuslima, no? Subhanallah. Sabi doon, sabi ni Sheikh Islam bin Taymiyyah, rahimahullah, no? Fahada i'tiqad al-ahl firqatun najiyah mansura illa qiyamus sa'a al-ahlu sunnah wal jamaah. Dito sinabi ni Sheikh Islam ibn Taymiyyah, kaawaan nawa siya ni Allah, ito daw yung ating pinapaniwalaan, ito yung ating akida, ito yung ating iman, yung binanggit natin na anim, paniniwala kay Allah, paniniwala sa anghel, paniniwala sa mga banal aklat, paniniwala sa sugo, paniniwala sa huling araw, paniniwala sa qadar, mabuti man o masama, na kung saan ito daw ang pinapaniwalaan ng samahang matagumpay. At ito ay tinawag bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah hanggang sa dumating ang pagkagunaw ng mundo. Next slide po, Stat. Ayan. Kaya sabi nila, bakit daw tayo tinawag na perka o grupo? Bakit meron pang grupo? Ba't kailangan pa na may grupo, no? Meron bang pagkakagrupo-grupo sa Islam? Yan ang tatanong nila, no? Lalo halimbawa, ng mga bago, kaya sabi natin yung mga taong
hindi pa ganun kaalam sa Islam, bakit daw may mga grupo-grupo, no? Tandaan nyo, hindi lang sa atin, no? Sabi nga natin, maging sa labas ng Islam, no? Meron tayong, kahit alam mo sabihin natin, sa ahensya ng gobyerno. Meron tayong tinatawag na grupo ng DPWH. Merong grupo ng mga kongresista. May mga grupo ng senador na lahat sila ay nagsabuatan para nakawin ang flood control project. Grupo-grupo sila. Okay? Na kung saan sabi natin, ang grupo noon pa man ay lumitaw na sa panahon ng mga Hudyo at pagkatapos ay lumitaw din sa grupo ng mga Kristiyano. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kala Allah ta'ala bilang pagpapatibay sa bagay na ito, sa pag-aangkin at pagsasabi ng Shaykh Islam na ito daw ang pinaniniwalaan ng grupong matagumpay, ang Ahad Sunnah wal Jama'ah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna hada siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul tafarraqa bikum min sabili. Sabi niya lang, katastasan, katunayan na ito ang aking daan. No? Ano ang tinatawag na daan dito? Ayon nga sa mufassirun, ito ay tinutukoy ang daan ng Quran at Sunnah. No? Ito daw ang aking daang matuwid, kaya sundan ninyo ito. At huwag sundan ang kaparaanan ng ibang grupo na sa inyo ay dahil maglalayo ito sa kanyang daan, yung sirat al-mustaqim. No? Kaya ating dinudua parati, ihdinas sirat al-mustaqim. Sabi natin, 17 times natin binabanggit ito sa 5 obligadong pagdarasal. No? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang kanyang ipinag-utos sa ating upang tayo ay maging matuwid. No? Kaya dahil dito, sinabi ng butihing Sheikh, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, na ito ang pinaniniwalaan ng samahang matagumpay, ang Ahad Sunnah wal Jama'ah. Next slide po, Ustad. Yan, batay ba sa salaysay hadith? Sabi natin na binanggit ni Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaraqat al-yahud ala ihda saba'in wa firqatul aw tafarraqa an-nasara ala ihda aw itnain saba'in wa firqatan at-tafriqa ummati ala 3 saba'in o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na nahati-hati ang mga Hudyo sa 71 grupo o sekta. At nahati naman ang Kristiyano sa 72 grupo o sekta. At mahahati, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang aking nasyon sa 73 grupo o sekta. Kaya ito ang ating sagot dun sa mga nagtatanong, bakit daw kailangan pang may grupo-grupo, no? At bakit daw may grupo-grupo sa Islam? Subhanallah, bago pa man tayo, ang mga naunang tagasunod ay nagkahati-hati rin at nagkaroon ng grupo-grupo. Okay? Kaya ito ang ating sabihin, no? Hindi man ito bagay na ating ginusto, ngunit ito ay bagay na mga sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na bagay na pinayagan na tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyayari sa ating kapanahonan. Next slide po, Ustad. Sabi pa ni Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, al-maqsud bil-jama'a hiya ma kana alayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil aqida wal a'mal. Sabi nga ni Shaykh Islam, ang nilayon na grupo na binanggit dito na kung saan tayo inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumalima at sumunod dito, ito'y walang iba kundi yung grupo na tumataha, no, sa kaparaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasabuhay ang Quran at Sunnah, na kung saan tayo inutusan na sumama, pumisan sa kanila at paniwalaan kung ano yung kanilang pinapaniwalaan at gawin kung ano yung kanilang ginagawa. Next slide po, Ustad. Sabi natin, ma'anal kalimatul aqida. Ano daw yung kahulugan ng aqida? Baka aqida tayo ng aqida, hindi pa alam ng iba sa atin, no? Kasi baka mamaya meron tayong mga paksain na aqida o naririnig sa mga paksain ng aqida, ngunit hindi pa natin natutunan kung ano ang kahulugan nito. Sabi ng mufassirun, napapaliwanag sa Islam, al-aqida hiya al-umur alladhi tasdiqa biha al-nufus. Naayon sa mga scholar, na ang akida ay ang bagay na pinaniniwalaan ng ating sarili o yun ang ating kaluluwa, na kung saan ay panatag ang ating mga puso sa paniniwalang ito, no? Tatma'anin ilayha al-qulub, na kung saan dito panatag yung ating mga puso sa paniniwalang ito. Walang pagdududa, walang pagkalito patungkol dito, no? Kaya kung meron kayong bagay na hindi naunawaan, magtanong kayo sa guro ninyo. Next slide po, Ustad.
Sinabi pa, sabi natin, ang aqida, ito ay tinawag ng mga scholar bilang ta'kid al-iman. Inama yakunu al-qasdu al-qalb. No? Sinabi nga ng mga mubalaga, ito ay aqd al-habal qada wa qada. No? Sinabi ng mga scholar na ang salitang aqida ay tumutukoy doon sa pinaniwalaang tiyak. No, kaya kung tanungin kayo, ano ba yung akida nyo? Ibig sabihin nun, ano yung ba yung pinapaniwalaan yung sigurado? Ano ba yung pinapaniwalaan yung tiyak? So huwag kayong malito, sagutin nyo agad. Kami naniniwala kay Allah, naniniwala kami sa mga anghel, naniniwala kami sa banal na aklat, naniniwala kami sa mga propeta, naniniwala kami sa huling araw, naniniwala kami sa qadar, mabuti man o masama. No? Kaya sabi natin, ang akida, ito yung tumutukoy sa pinaniniwalaan nating tiyak, na kung saan sabi nga natin, walang pagdududa ang puso natin dito. Kaya ito ang dahilan. Kaya kailangan natin pag-aralan at matutunan ng akida para mawala ang taraddud. Yung pagkalito nyo, pagdududa nyo sa bagay nito. Kaya kailangan natin pag-aralan. Kasi sabi nga, na ayon din kay Imam al-Bukhari, no, ang kaalaman dito basta darating. Kasi ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilm illa bita'allum. Ang kaalaman dapat natin pag-aralan. Kasi hindi ito basta darating sa atin. No? Kaya ito yung bagay na giging daan, inshallah, sa atin na mawala yung ating taraddudo, pagkalito, pagdating sa mga bagay na hindi natin alam patungkol sa ating reliyon. At ang isa sa mga bagay na inubliga sa atin ng Islam matutunan, lalo ang bagay na may kinalaman sa akida. Na kung saan ito ay binansagan o sinabi ng mga scholar ng Islam, lalo sa mga bubalaka o mga sabi natin bihasa pagdating sa lingwahe, na ito ay tinawag nilang akad habal kada wa kada. No? Na sila ay nagbuhulan niya ng lubid ng ganito o ganyan. Binang pagpatunay na kanilang hinigpitan o mahigpit yung kanilang pagkapit at paniniwala sa kanilang mga puso. No? Kaya ang akida may kinalaman to sa paniniwala na tiyak sa kanyang puso. No? Next slide po, sir. Sabi, ano ba ang layunin ng akida? No? Sabi natin, bakit kayo nag-aaral? Mashallah, sabi natin marami na kayong paksain patungkol sa akida, no? At maraming tayong naririnig sa mga ating guro tungkol dito, no? Sabi natin, ano ba layunin nito? Bakit tinuturo to sa atin? Ba't kasama to sa ating mga lesson plan? No? Sabi kasi ng mufassiron, al-usul al-aqida allati amarna billahi subhanahu wa ta'ala iqtiqadiha hiya al-madhkura, no? Sabi ng mga scholars ng Islam, ang pamantayan daw kasi ng akida, no, na kung saan ito'y pinag-utos sa atin ni Allah na siguruhin at matutunan dahil sa ito yung ating pamantayan ng paniniwala na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Kullun amana billah, na tayo daw ay maniwala kay Allah. Kaya tatanungin ka, ano ba yung paniniwala kay Allah? Sandali, no? Pagtatanong muna ako kay Pres Abdul Aziz o kaya titignan ko muna dun sa aming group, no? Subhanallah. Kasi bagay ito na inutos sa atin na tiyakin. Amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli la nufarriqu baina ahadin wa fil akhirah. Bagay ito na inutos sa atin ni Allah na siguruhin, no? Kasi ito yung layunin o pamantayan ng akida, na paniwalaan natin kung ano man yung bagay na pinag-utos sa atin ni Allah na paniwalaan, which is ang binanggit sa aya ay 6, no? Kaya kung tatanungin kayo bilang mga Muslim, ano ba itong mga pinapaniwalaan yung tiyak? Paniniwala kaya, ano ba yun? Sandali, tatanungin ko muna yung ustad ko. Ano yung paniniwala sa anghel? Sandali, magte-text muna ako kay classmate. No? Ano ba yung paniniwala sa mga banal na aklat? Sandali, tatanungin ko muna yung asawa ko. Subhanallah. No? Mga bagay ito na ginawang obligado sa bawat Muslim. Next slide po, ustad. Yan. Sabi natin, ano ang mga tamang pamamaraan? Sabi natin, ano ba yung tamang paraan para upang matutunan ng diretso ang akida? Overtime na ba tayo, Stad? Di pa, no? Okay pa? Oras pa. Yan. Sabi natin na, wa amma tariq, ayo kay Shaykh Islam bin Taymiyyah rahimahullah, wa amma tariq at ta'alam al-aqida, no? Bitalaqqa al-mubashir an al-ahla al-amilina biha. Sabi ni Shaykh Islam bin Taymiyyah, payo sa atin, no? Para matutunan anya natin yung akida, yung tamang akida, yung tiyak na pinapaniwalaan natin sa Islam, ay tayo'y sumama, makipag-aral, makisama tayo sa mga taong natuto na dito. No, halimbawa sabihin natin, bago tayong Muslim, no? Saan tayo sasama? Doon lang sa mga natuto at nag-aral na dito. Okay, sabihin natin, matagal na akong Muslim, pero ngayon pa lang ako nag-aaral. Paano natin matutunan ng diretso ito?
umupo tayo, makisama tayo, makipagkaibigan tayo doon sa mga taong natuto na dito. No? Ayon sa Islam, Ibn Taymiyyah, ito yung paraan para matutunan natin madali ang akida, ang tiyak na pinapaniwalaan ng mga Muslim sa Islam. No? Para naman sa mga taong malalayo, no? Kasi isa to sa mga tinanong sa ating butihing Sheikh, no? Sheikh Al-Badr, rahimahullah. Paano daw yung mga taong malayo? Diba, sabihin natin, subhanallah, ngayon, ang sabi natin, ang communication is on our fingertip. Wala na siguro tao ngayon na walang cellphone, no? Ayon nga sa survey, kahit basurero may cellphone. Kahit basurero nagpe-Facebook. No, piliin lang kung ano yung pinapanood sa Facebook. No, wag nang puro Korean drama. Okay? Piliin yung mga bagay na mag-i-improve sa inyo bilang Muslim at magdadagdag sa inyo ng iman para kay Allah. No? Kung bakit daw, kung halimbawa tayo malayo, marami na tayong kaparaan, alhamdulillah. No? Kaysa magsayang tayo ng ating oras, panahon at load sa kakapanood ng kung ano, wayadbillah, no? Pangalagaan tayo ni Allah dito, no? Hindi ko naman sinabing wag na kayo manood, no? Pangalagaan nyo lang yung oras nyo, yung health nyo, at yung inyong pananalapi sa bagay na ito ay ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung malayo kayo, pwede natin gamitin ang social media para matuto tayo. Tulad nito, halimbawa, hindi naman tayo magkakasama sa isang classroom na face-to-face. Magkakasama tayo sa classroom through social media at ginagamit natin ang mga bagay na biyaya sa atin ni Allah tulad ng internet at cellphone o laptop, kung ano man ang gamit nyo. Next slide po, Star. This will be our last slide. Hindi pa. Okay? So sabi natin na hal al-amal shay'un min al-Islam wa adam al-amal shay' al-akhir, no? Ano ba sabihin natin na ano ba daw yung epekto? Halimbawa lang, no? Na ito. Okay. May nakabukas na mic sa inyo, paki-silent po, press. Okay, sabi natin. Paki-silent yung mic nyo. Nakastorbo ko sa nakikinig. Kasi gusto ko lagyan ng ano, tayo. Ha? Sa danan, pwedeng mapaki-silent yung ano natin. Tapos Abdulaziz, ano sa inyong control? Paki-mute yung ano, yung kapatid. So sabi natin, ano ba yung epekto ng isang Muslim, na isang mananampalataya na hindi pag-aralan yung akida, no? Kasi sabi natin ngayon, ang dami naglalabasan ng mga issue sa ating kapanahunan, no? Subhanallah. Sabi natin meron ngayon yung sikat na issue na yan, yung full niqab, half niqab, no? Yung seminar, hindi seminar, subhanallah. Ano bang epekto kung mas pagtuunan ng pansin nyo ng Muslim at hindi tumutok sa pag-aaral ng akida? Ano bang epekto nito sa atin? Sabi ng mga scholar na ida amal al-insan ba'da syara'i al-Islam wa taraka al-ba'dahu o ba'da al-akhir. Halimbawa kung tayo'y kikilos, halimbawa lang, susunod lang tayo sa mga katuruan ng Islam, yung pipiliin lang natin yung gusto nating sundan at pababayaan natin yung iba, ito ay bagay na magdudulot sa atin na kung saan mapabayaan natin ang ibang obligadong gawain. O kaya gagawa lang tayo ng bagay na halimbawa, wayadbillah, no? Babagsak tayo sa mga gawaing ipinagbabawal. Kaya ang isa sa bagay na pinag-utos sa atin ng Islam, sabi natin, pag-aralan natin itong akida, kasi ito yung bagay na magpapatibay sa inyo, sa inyong iman, sa inyong pananampalataya at paniniwala sa reliyong ito. No? Kasi kung magiging matibay ang ating iman, dumating man, sabi natin, ang hampas ng pagsubok o alo ng pagsubok sa atin, ay magiging matibay ang isang Muslim patungkol sa pagtanaw at pagtingin sa uri ng pagsubok na ito na dumating sa kanila. No? Kaya ayon sa mga scholars ng Islam, kung pababayaan ng isa ang pagkakatuto at pag-aaral sa paksaing ito, ay bagay ito na magiging dahilan para humina ang isa at mapabayaan ibang inoobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Last slide po, Stan. Na. Kaya sabi natin, kaya ang isang naniniwala, no? Sabi natin, isang tagasunod o sumusunod, sabi natin, sa katuroan ng Ahl Sunnah wal Jama'ah, tumatalima sa bahagdan nito. Sabi natin, ang iman, pinapaniwalaan natin, ito'y tumataas. Al-imanu yazid bit-ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Na ang iman po ito hindi stable. No? Sabi natin, nakakita na kayo nung reader ng heartbeat sa ospital, yung tit, di ba tumataas, bumababa. Ganito ang ating iman. No? Subhanallah. Na kung sasabi natin, ito'y tumataas sa mga pagsunod at ibada na ating ginagawa,
At ito naman ay bumababa dahil sa mga pagpapabaya at kasalanan na ating ginagawa. At ang pagkukulang na ito, ayon sa ating butihensya, kung ito'y ating pababayaan, ito'y magiging dahilan na para tayo'y humina ng husto sa Islam at maaring maging dahilan para mabura ang ating iman na magdudulot sa atin na tayo mismo ay lumabas sa katuruan ng Islam. Wa iyadu billah. Inshallah kulang ang ating oras pero bidnillah, mahaba pa ang ating takbuhin. Wala pa tayo sa unang arkan nito. Bidnillah, inshallah ituloy natin sa susunod na linggo. Bidnillah, kung tayo pagkalooban ni Allah ng buhay at kalusugan at barakallahu fiik sa